Mabiyayang umaga mga kapatid sa bawat isa sa atin sa pangalan ng ating Panginoong Hesus. Narito po tayo sa ating pong Grace and Promises Daily Devotion and our today's word in which we need to agree, believe, claim, and declare. As what I repeatedly say, it is not sufficient for the word that we will just read it, we will just study it, or we will just hear it. Kailangan po natin itong sang-ayunan ng buong puso, sampalatayanan ng buong puso, ang kininang buong puso at ideklara ng buong puso nang maggagayon ito po ay magkaroon ng kapangyarihan at katuparan sa ating mga buhay. Let us read here, brethren in Christ, in Psalm 68:19, Tagalog ang Biblia. Purihin ang Panginoon na nagpapasan araw-araw ng aming pasan. Sa makatuwid bagay ang Diyos na siyang aming kaligtasan, Selah. And in Amplified Version, Psalm 68:19, Blessed be the Lord, who bears our burdens and carries us day by day, even the God who is our salvation. Selah, pause, and calmly think of that. Mapagpala po ang salita ng Diyos na ating pagbubulayan ngayon mga kapatid. We all know ng author po ng Psalms chapter 68 is no other than King David himself. And King David, known as a man after God's own heart, and we all know kung paano siya tinawag ng Diyos mula sa pagiging pastol ng mga tupa tungo sa pagiging hari ng Israel. And he was the second king ng United Kingdom pa po ang Israel, brethren in Christ. Now, makikita po natin na sinasabi po ni King David, purihin ang Panginoon na nagpapasan araw-araw ng aming pasan. Dahil kung araw-araw mayroon tayong mga binabata, mayroon tayong mga pasan-pasan, mayroon tayong mga pinagdadaanan, mayroon tayong mga nararanasan, mayroon tayong mga kinakaharap na mga hamon sa buhay, brethren in Christ, maliwanag na ang Diyos ay nariyan upang siya po ang magpasan ng anumang pasan mayroon tayo sa ating buhay because He is our salvation. Ang sabi po ni King David, brethren in Christ, at isinama po dito ang salitang Selah. Ang Selah mga kapatid, ito po ay ginagamit sa music na pause. Ibig sabihin, rest, brethren in Christ. Kaya nga po, ang sabi ng Amplified, pag sinasabing Selah, ito po ay pause or rest and calmly think of that. Ito po yung tinatawag natin na things to ponder, na pagbulay-bulayan natin. Kaya kapag tayo po ay may mga pasan-pasan sa buhay and the Lord is the one who is bearing our burden, then mayroon tayong rest, brethren in Christ. Mayroon tayong kapahingahan sa piling ng ating Panginoon. And again, ito po ay araw-araw dahil araw-araw mayroon tayong mga binabata sa buhay. That's why our today's message entitled, The Lord Bears Our Burdens Day by Day. Parang hindi nagkakalayo nung sabihin po ng Panginoon kay Moses, the battle is mine. I will fight for you. So meaning to say, hindi lamang battle ang binabata o dinadala ng ating Panginoon, even our burdens. Again, we have a lot of burdens in life, brethren in Christ. At yan po ay araw-araw. But praise be to God, dahil tayong mga anak ng Diyos, born again, Kristiyano at mananampalataya, whatever burden we have in life, may Diyos na magpapasan ng ating mga pasanin, mga kapatid. And our today's promises, we are going to acronym the word problems, PROBLEMS, brethren in Christ, dahil ito naman po talaga ang ating binabata sa araw-araw mga kapatid. Binabata po natin ito whether we like it or not, walang exempted, Kristiyano man tayo o hindi man tayo Kristiyano, mga kapatid, tayo po ay nagbabata talaga ng problema sa buhay. Because why we have problems in this world? Because
we are living in this world, brethren in Christ. And even the Lord Jesus Christ tells us that, sabi ng Panginoon, in the world we have tribulations. Kaya as long as we are here on earth, mayroon po talaga tayong problema. But praise be to God, ang advantage lamang po natin na mga anak ng Diyos, born again, Kristyano at mananampalataya, ay mayroon pong magpapasan sa anumang pasan na mayroon po tayo sa ating buhay. Number one, or first point, He carries our persecutions every day. Pinapasan ng Panginoon yung mga pag-uusig sa buhay natin, mga kapatid. Actually, yung mga pag-uusig ay hindi lamang po sa aspeto ng spiritual, mayroon din pong aspeto na physical, mga kapatid, na tayo ay inuusig. But praise be to God, sabi nga ng Bible, sabi ng Panginoon, kung inuusig kayo ay ako ang kanilang inuusig. Kaya mga kapatid, anuman po ang persecutions natin sa buhay, lagi natin pakatandaan, may Diyos po tayong kaagapay, mayroon po tayong Diyos na kakampi, mga kapatid, kapag tayo ay nagbabata ng pag-uusig sa buhay. Second point, He carries our risk every day. Alam nyo po, mga kapatid, na araw-araw talagang nakakaranas tayo ng risk, brethren in Christ. Ano po ang risk? Danger, brethren in Christ, jeopardies, perils, ano pa po mga kapatid ang masasabi natin, threats, so on and so forth. At iyan po ay daily. But praise be to God, diba? Ang sabi nga ni Pablo sa Ephesians, araw-araw nagpapakawala si Satanas at ang kanyang mga demonyo, mga kapatid, ng mga fiery arrows. But praise be to God, we are protected kasi we have the helmet of salvation, breastplate of righteousness, belt of truth, shoes of the gospel of peace, shield of faith, and sword of the Spirit. And whatever risk we are facing in life, may Diyos na nagproprotekta sa atin because we are fully armored, brethren. And third point, He carries our operations every day. Alam nyo po, naandyan yung mga operations. Kaya nga minsan, mayroon tayong paghihirap, mayroon tayong pagbabata, mayroon tayong pagdurusa, at we call that operations, brethren in Christ. At yan po ay araw-araw, pero whatever operation we have in life, good news dahil may Diyos na nagbabata ng ating pong operation. Kaya whatever operation is that, brethren in Christ, put in mind na may Diyos na nagbabata ng ating pong operations. And fourth point, He carries our burdens every day. Alam ko po, may mga pasanin tayo sa buhay. Minsan pasanin sa ating pamilya, pasanin sa ating trabaho, pasanin sa ating kumpanya. Mga kapatid, whatever burden we are bearing, may Diyos na kasama tayong nagdadala at nagpapasan ng ating mga kabigatan sa buhay. May mga kabigatan talaga tayo sa buhay, whether we like it or not, na sometimes parang napapagod na nga po tayo, parang gusto na po natin sumuko sa sobrang bigat ng ating pasanin. But praise be to God, God is so much willing na kung ano man ang burden natin ay siya po ang magpasan. And of course, brethren in Christ, fifth point, should I say, He carries our loads every day. Meron tayong mga load, mga kapatid. Meron tayong mga dalahin sa araw-araw. Actually, we could say na andyan yung ating mga responsibilities, na andyan yung ating mga duties, and those are loads na meron tayo sa buhay, mga kapatid. And we are striving para po tayo, mga kapatid, makaahon lamang sa buhay. And we could say na yun po ay mga loads natin. Pero ano man ang loads natin, whatever duty and whatever responsibility we have in life, may Diyos po
na responsible. Halimbawa po, tayo ay ama, we are responsible to provide the needs of our family, but praise be to God, mayroon tayong ama sa kalangitan who is also responsible to provide all of our needs as His children. So once God will provide all of our needs, then we as fathers and parents, we can now provide also the needs of our children. Kaya mga kapatid, ano man yung ating mga duties, ano man ang ating mga responsibilities, put in mind, hindi ka nag-iisa, may kasama ka, walang iba kundi ang Diyos. And 6 point, He carries our encumbrances every day. Alam nyo po, pag sinasabing encumbrances, yan po ang mga hindrances, mga kapatid. May mga hadlang minsan sa buhay na minsan gusto natin lumago, may hadlang. Gusto natin umunlad sa buhay, may hadlang. Gusto natin magtagumpay sa buhay, may hadlang. Hindi nawawala ang hadlang sa buhay po natin. But praise be to God, tulad ng sinasabi po natin at naririnig natin, we are triumphant, we are victorious, we are conquerors, we are overcomers. At hindi lamang tayo overcomers, we are more than conquerors. Kung mayroon pong mga nagtatagumpay, higit tayong mapagtagumpay. Why? Just because we are on the winning side. Nasa piling tayo ng Panginoon at ang Panginoon ang magpapatagumpay sa atin. Kaya nga sabi ng Lord, the battle is mine, brethren in Christ, and the Lord is fighting for us. Kaya whatever encumbrance should I say we have every day, then praise be to God, ang Diyos, ang hahawi, God is making a way for us, and even in the wilderness, brethren in Christ, even in the deep ocean, brethren in Christ, or sea, God can make a way. Kaya anuman po ang mga hadlang natin sa buhay, kaya po yan gawan ng paraan at kayang gawan ng daan ng Panginoon para sa bawat isa sa atin. And of course, 7 point, brethren in Christ, He carries our miseries every day. Alam niyo po, pag sinasabing mga miseries, brethren in Christ, ay ito po ay hindi man ito bahagi ng plano sa atin ng Diyos, hindi man ito bahagi ng kalooban ng Diyos sa atin, mga kapatid, it's happening. Why? Again, as what I said, we are here in this world. Ano po pag sinasabing miseries, nandyan yung tinatawag nating depressions, brethren in Christ, na andyan po yung tinatawag natin mga kapatid na sorrows, na andyan yung mga bagay-bagay na mga tulad ng mga discouragement. At yan po ay binabata natin sa araw-araw. But whatever sorrow we have in life, whatever depression we have in life, brethren in Christ, may Diyos nakaagapay, kakampi, katuwang, katulong natin sa mga bagay na iyan. And of course, brethren in Christ, last point, 8 point, He carries our struggles every day. May mga struggles tayo, mga kapatid. At how do we know that we are struggling? Kapag hindi na po natin alam ang ating gagawin, kapag hindi na po natin alam kung saan tayo pupunta, kapag hindi na po natin alam kung paano mag-uumpisa. At ibig sabihin, nag-i-struggle na tayo sa ganyang kalalagayan. But praise God, mga kapatid, even it seems na wala na pong way, wala na pong daan, wala na tayong makita. But sabi ng Bible, God is holding us, and that hand will lead us into victory. Kaya mga kapatid, hawak lang tayo sa Diyos and let God hold us, because God knows what is the best for us. God knows what to do sa situation na mayroon po tayo. Kaya every time that we are struggling in life, remember that God is always there para bigyan tayo ng wisdom, para i-guide tayo, i-lead tayo sa isang matagumpay na buhay. To sum up of our today's message, which entitled "The Lord Bears Our Burdens Day by Day," and our today's promises, we acronym the word problems, PROBLEMS,
S, first point, He carries our persecutions every day. Second point, He carries our risks every day. And third point, He carries our operations every day. And fourth point, He carries our burdens every day. And fifth point, He carries our loads every day. And sixth point, He carries our encumbrances every day. And seventh point, He carries our miseries every day. And 8 point last point, He carries our struggles every day. And these are the acronym of the word problems: persecutions, risk, operations, burdens, loads, encumbrances, miseries, struggles, and whatever problem we have every day. Ben, praise God, may Diyos na nagbe-bear, may Diyos po na nag-carry ng ating pong mga problema sa buhay. Again, mga kapatid, why we have problems, kahit tayo ay anak ng Diyos, born again, Krisyano at mananampalataya, kasi narito pa tayo sa mundong ito, mga kapatid. Mawawala lamang ang lahat ng mga iyan kapag kapiling na po natin ang Diyos sa kalangitan. And our today's grace, mayroong biyaya ang Diyos sa araw-araw na ating pinagdadaanan, kaya't siya ang pumapasan sa lahat ng ating mga kabigatan. Let me repeat and let me emphasize, brethren in Christ, mayroong biyaya ang Diyos sa araw-araw na ating pinagdadaanan, kaya't siya ang pumapasan sa lahat ng ating mga kabigatan. To God be all the glory. Let us pray. Heavenly Father, we just thank you for your grace, for your greatness, and for your goodness. Thank you for your protection because you've covered us always with your precious blood. Salamat dahil sa paggising namin, taglay-taglay namin ang biyaya ng kalakasan, biyaya ng kalusugan, malayo sa mga sakit at karamdaman, malayo sa mga disgrasya at kapahamakan, malayo sa mga mabibigat na pagsubok at problema, malayo sa mga lalang at gawa ng kaaway. Thank you also, Father, for your provisions. Dahil kami na yung mga anak ay hindi po ninyo pinagkukulang sa araw-araw. Truly that your grace is sufficient and more than enough for us. Salamat, Panginoon, dahil sa bawat umaga may panibagong lang biyaya kayo at panibagong lang pagpapala kayo. That's why, Lord, every day we expect that we will receive all the blessings that you have prepared and stored to every one of us. And thank you, Jesus, dahil pinagpala nyo na po ang buong aspeto ng aming buhay. You blessed us spiritually, intellectually, emotionally, physically, materially. And thank you, Jesus, because you made us vessels and channels of blessings to everyone. Kaya sa araw na ito, minsan pa kami magiging pagpapala sa aming pamilya, magiging pagpapala sa aming iglesia, magiging pagpapala sa aming komunidad, magiging pagpapala sa kumpanyang aming pinagtatrabahuan, at magiging pagpapala sa negosyo na aming pinangangasiwaan. Salamat din po sa aming mga kapatid, kaibigang kapanampalataya na ngayon ay nakikinig at nanonood. Whenever they have prayers, Father, Lord, we hold on to your promise that whatever we ask to the Father in your name, everything will be given unto us. Kaya, Lord, if someone is in need of salvation, grant them salvation. And if someone is in need of healing, grant them healing. And if someone is in need of strength, grant them your strength. And if someone is in need of provision, grant them your provision. And if someone is in need of your guidance, grant them your guidance and wisdom, Jesus. And whatever they are asking and praying for, Father, I decree in your name that everything will be granted unto them. Thank you, Jesus, dahil we have you in our lives, Jesus, that whatever burden we are carrying and we are bearing in our lives every day, you're there, God, para alisin ang aming mga pasanin at ikaw ang magpasan, Panginoon. Thank you. We are so much grateful to have you. And now, Lord, that we have you in our lives, we can now rest, Jesus, from all of our burdens. Thank you, Jesus, and thank you, Lord. And this all we pray in Jesus' mighty name. Amen and amen.